Rumisponde na po guys itong si Senator Bato dito sa maanghang na banat at tirada ni former Senator Antonio Trillanes. Abay, hugas kamay po guys. Hindi niya nakayanan ang powers ni former Senator Antonio Trillanes kung kaya't ang sinisi niya guys yung mainstream media. Hindi daw po siya guys nagsabi na nagboluntaryo daw siyang mag-security guard. Ang ginawa daw po ng mainstream media, fake news daw po, out of context daw po, hindi daw po yung totoo kung kaya't nabash daw po siya. Yan po yung pagkakasabi ni Senator Bato de la Rosa. Nako, parang si Digong lang din guys. Diba? Yung nangyari kasi kay Digong doon sa prayer rally sa Davao, ano yung sabi niya? May presidente tayong adik, bangag, nasa narcolis, nasa PDEA. Yan yung sabi ni Digong. Pagdating doon guys sa prayer rally sa Cebu, wala naman akong sinabing adik si Bongbong. Wala naman akong sinabing ganun, patayin ako ni Bongbong. Diba yan yung sabi niya, tapos pagdidiinan niya pa na mabait daw po si President Marcos. Wala daw pong yabang at hambog sa katawan. Diba? Well, saan pa ba magmamana yan? Iisa lang yung mga utak ng mga yan. So ngayon guys, ito yung balita. Mali raw, media. Bato de la Rosa denies volunteering to be Quiboloy's security. Hindi daw po totoo guys na nag-volunteer siya na maging security guard, maging safeguard ni Quiboloy. Ano yung niya guys? Yung sinabi niya nung March 20. Tingnan nyo Tingnan nyo. Kung gusto niya, ako ang mag-security kay Quiboloy. Kahit na one-man security ako, haharangin ko lahat ng may threat sa buhay niya. O ano yun? Lahat po ng sinasabi ninyo, Senator Bato de la Rosa, recorded po yan sa mainstream media. Kaya nga guys, nabash dito si Bato de la Rosa dahil nga, diba isa sa mga nagbash sa kanya, itong si former Senator Antonio Trillanes at syempre yung mga tulad natin. Kasi diba, mantakin mo, bakit mo paprotektahan ng isang taong billionaire? Diba, kayang magpatayo ng Coliseum. Tapos allegedly rapist pa. Diba? Samot-saring kinakaharap at patong-patong na kaso. In the first place, bakit mo poprotektahan ang taong may pera na? Diba? Dapat if you are a legislator, you are a senador, alamin mo yung trabaho mo. Diba? Dapat isa ka sa mga taong pumuprotekta sa mga powerless. Mga walang kapangyarihan na tao, mga maliliit na tao, mga walang kayamanang tao, at higit sa lahat, yung mga voiceless, mga walang boses. Which is, yan po yung punto ni Senator Antonio Trillanes na talagang tumpak. Diba? Lahat umagri sa kanya. Nasabi nga po ni former Senator Antonio Trillanes, alam mo ba yung trabaho mo? Kung kaya't nga nasabi niya, ito talagang mga ni Duterte, mga alipores ni Duterte, mga wala talaga sa ayos. Kaya niya nasabi yun dahil nga sa sinabi mo na poprotektahan mo itong si Quiboloy. Na instead dapat na yung protektahan mo yung mga mahihirap, yung mga walang boses, yung mga maliliit na tao. Diba kasi you are a public servant. You are meant to serve the public. Diba guys, binoto ka ng mamamayang Pilipino para paglingkuran sila. Hindi ka naman binoto na hindi naman sasapat ata yung boto ng kamag-anak mo, diba? Para maging isa kang senador. So, taong bayan yung nagluklok sa'yo, taong bayan ang pagsilbihan at paglingkuran mo. Yan yung yung punto ni Senator Antonio Trillanes. Ngayon, syempre, hindi lang naman si former Senator Antonio Trillanes yung nagbash sa kanya, kundi yung sinabi niya, yun din yung ibinalita ng mainstream media. Syempre guys, mantakin mo basahin mo na lang, ano ibig sabihin yan? Diba gusto mong mag-volunteer na maging security ni Quiboloy? Tapos ngayon, ang nilalabas niya, ito yung kanyang denial. Sabi niya, nung March 21 ang lumalabas sa news, atat na atat ako mag-security kay Quiboloy.
Hindi niya naman daw sinight doon na tinanong ako pag pwede ba akong mag-security. Parang gano'n na din yun. Diba guys? Hindi mo man sinabi na atat kang mag-security kay Kibuloy, pero the fact na sinabi mo na willing kang mag-security, so parehas lang din yun. Ngayon guys, ang sinisisi niya, yung mainstream media. O, basahin natin yung sabi ng ng politiko. Sabi dito, Senator Ronald De La Rosa called the media out of context of supposedly taking his word out of context when he said he was willing to serve as the security escort of embattled religious leader Apollo Kibuloy. So, out of context daw yon, hindi daw po yung totoo. So, dinideny ni Bato de la Rosa na sinabi niya yon. O ngayon, na binira mo yung mainstream media, bibirahin ka din ng mainstream media. Diba? Yung sinabi mo, ipapalabas yan sa samot-saring tabloid. Nako po. Kaya nga sabi ng iba, diba? Less talk, less mistake. Diba? Kung wala ka namang maayos sasabihin, huwag ka na lang magsalita. Diba? On March 20, De La Rosa boosted that he would block any threat should the self-proclaimed appointed son of God decided to attend the Senate probe on his alleged abuses. Kasi yun po yung sabi ni Bato de la Rosa na walang mag-aano sa buhay mo. Nandito ako, walang magbabanta sa buhay mo. I am willing to be your security. Sabi niya pa nga, diba? Kung gusto niya ako mag-security sa kanya, kahit 1 man security ako, haharangin ko lahat ng may threat sa buhay niya. O ano po yung sinasabi mong out of context? Ito na nga yung binitawan mong salita. Siguro na misinterpret, pwede pa. Pero hindi naman guys mami-misinterpret ng mainstream media kasi nandyan on the record yun Diba? Para namang sinasabi natin kung na-misinterpret itong sinabi ni Bato, parang sinasabi din natin na na-misinterpret yung sinabi ng mainstream media, yung pag-video nila na, di ba sinabi ni Digong na addict si Bongbong, baka hindi daw yun yung totoong sinabi ni Parang gano'n lang din yun. Di ba? Hindi na-misinterpret or hindi nagkamali ang mainstream media dahil kung ano yung sinabi mo, yan lang din naman yung sinabi nila. Pinalabas nila sa iba't ibang pahayagan, iba't ibang tabloid. Masyado siyang defensive kasi nabash siya. So ngayon guys, yung tanong nga dito ni Trillanes, bakit mo paprotektahan yung taong may kapangyarihan? Hindi niya sinagot. Ang ginawa niya, nilipat niya yung pagkakamali niya sa mainstream media. Ngayon, yung may kasalanan pa, yung mainstream media. Kasi na siya na-criticize siya Sabi niya on Thursday, March 21, ito na. However, De La Rosa bemoaned the criticism he garnered as the result of his earlier statement. Sabi niya, nagmamagandang kalooban lang ako, tapos pag labas ng maglabas ng balita, yung pinalalabas kasamahan ninyo, Bato, nag-voluntary, mag-security kay Kibuloy. Ay, ano naman kasi yung ibig sabihin mo dito? Na kung gusto niya, ako ang mag-security sa kanya, kahit 1 man security ako, haharangin ko lahat ng may threat sa buhay niya. Ano pa bang ibig sabihin nun? Diba? Alamang nag-volunteer ka talaga na maging security. Ba't wag mo nga kami pinaglululoko? Ang taas ng ranggo mo sa Philippine National Police, pero kahit katiting na common sense, wala ka? Kakahiya ka naman. Kaloka. Ito yung sabi daw ng mainstream media. Bato, nagboluntaryo, mag-security kay Kibuloy. Totoo naman. Diba? Kasi nag-offer siya na, kahit ako mag-1 man security ako kanya. Diba? Kaloka. So, ang lumabas sa news, atat ako mag-security kay Kibuloy. Hindi naman sinait doon na tinanong ako pag pwede ba ako mag-security. Sabi ni Bato kasi tinanong daw siya kung pwede daw siyang mag-security. Yan po yung pagsasabi niya. Pero guys, malinaw natin na narinig na nagboluntaryo siya na kahit ako, 1 man security. Ganun na din po yun. Dapat yung mga nagtatanong sa'yo, pinag-iisipan mo ba kung sasagutin mo ng maayos? Yung hindi ka mapapahamak sa sagot mo.
Sabi niya pa, De La Rosa claimed he was taken out of context in the press conference. Sinira yung context, nawala yung context just to suit their desire. Kaya tamad ako minsan sumagot sa mga tanong nyo eh. Bakit ka sumagot in the first place? Bakit ka nagpa-press conference in the first place? Sabi niya, in that press conference, De La Rosa said, kung takot sa iya na under threat ang buhay niya, I can give security. I can secure him while he is in the Senate. I can offer myself as his security just for him to be physically present in that hearing. O ganun sana yung sinabi mo. Nilinaw mo sana. 'Di ba? Ganun, hindi. Mali kasi guys yung context ng pagkakasabi niya. Ang sabi niya, kung gusto niya, ako mag-security sa kanya kahit one-man security. Bakit kasi ganun yung sinabi mo? Ibig sabihin, nagbubuluntaryo ka na maging protector dito sa allegedly criminal and multi-billionaire person. Dapat yung sinabi mo, tulad ng sinabi mo, dapat sinabi mo ganito, na kung takot siya, under threat ang buhay niya, I can give security. I can assure him. Diba? While he is just in the Senate, I can offer myself as a security just for him to be physically present in the Senate. Dapat ganun yung sinabi mo. Kaso hindi eh. Diba? Nakakaloka. Lahat po ng sinabi nyo, Senator Bato de la Rosa, on the record po yan ng mainstream media. So wala ka po talagang reason na mag-deny. Kahit nga itong si Digong, diba? Kahit sinabi niya na, wala naman ako sinabing adik si Bongbong. Mabait naman yan si Bongbong. Ganon-ganon. Pero yung sinabi niya doon sa sa prayer rally sa Davao, clearly stated naman. 'Di ba? Na sinabi niya na may presidente tayong adik. Wala, ganun talaga guys. Magkakakampi yung mga yan. Iisa lang yan yung layunin at iisa lang talaga yung utak ng mga yan. Wala talaga tayong magagawa. 'Di ba? Ang ginagawa niya, yung kanyang pagkakamali, isinisisi niya sa iba. 'Di ba? Parang yung sa sa drug war campaign, 'di ba? Yung pagkakamali nila isisisi nila sa mga pulis, which is sila naman yung nag-implement ng batas. Kakaloka. Tingnan niyo, matakin niyo. Kayo guys, ano yung comment niyo? Kasi itong si Bato na-bash. 'Di ba? After bashing, syempre re-electionist natatakot na baka hindi makapasok. Kaya nga kung mapapansin niyo sa West Philippine Sea, cambio siya, 'di ba? Ngayon, na nabash siya, yun, ang ginagawa niya guys, sinisi niya ang mainstream media. Electionist to, sinisira niyo ako, ganyan-ganyan. Diba? Natatakot siya na baka hindi siya manalo. So that, yan, ginagawa niya, ina-uplift niya ang sarili niya na hindi niya daw sinabi yun, kahit klaradong-klarado na sinabi niya naman. So anyway, yan lamang guys. At it's me again, si Mima Alicia niya, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.